Sa larong boxing, mas nangingibabaw at nagwawagi ang boksingerong nagtataglay na magandang katangian at mataas sa respeto sa kapwa. Katulad ng ating pambansang kamao, na kahit gaano pa kayabang at kabastos ang nakakaharap nito sa ibabaw ng lona, ay nagsisilbing kalmado at marespeto pa rin ito sa kanyang katunggali. Kung kaya't narating nito ang tagugtog ng tagumpay, dahil na rin sa napakabuting puso nito at sobrang pagmamahal sa larong boxing. Pero hindi pa rin may iwasan sa liga ng boxing ang mga boksingerong nilamon na sistemang mataas ang tingin sa mga sarili, na animo kasing lakas na ni Superman kung magyabang. Ngunit sa bandang huli, sa kangkungan lang din pala pupulutin. Ngayong araw mga idol ay inyo pong matutunghayan ang 6 na hambog at bastos na undefeated fighter na winasak at pinahiyalang ng mga kababayan natin Pilipino sa ibabaw ng lona. Ano pang hinihintay natin? Let's go! – 2007, nang makaharap ng Pilipino The Flash, Nonito Donaire, ang American-Australian boxer, at tinagurian, The Raging Bull, mula sa flyweight division na si Vic Darchinyan. Bago pa man ang laban mga idol, ay puro kayabangan na nga ang inaatupag ng Raging Bull na ito. Nang interviewin nga ito kung ano ba sa palagay niya ang mangyayari sa magiging laban nila ng bagito at upcoming prospect pa lang noon na si Nonito Donaire, ay ito ang mismong sinabi nito. I'm gonna do the same. I'm gonna go for knockout. I'm gonna punish my opponent. I just hope nothing bad gonna happen. He gonna walk out by his legs from ring, but I cannot. Ayon nga dito kay Raging Bull, parehas lang na magiging kapalaran si Nonito at ang kuya nitong si Glenn Donaire. Sapagkat kung matatandaan nga natin, taong 2006, nang basagin nga ni Raging Bull ang panga ng kuya ni Donaire dahil sa hindi inaasahan na pagkakasiko nga nito sa panga nito na dahilan upang hindi na ito tumagal sa laban at itanghal na panalo si Darchinyan by technical knockout decision sa ika-6 na rounds. Isang taon na nakalipas mga idol ay nabigyan nga ng pagkakataon si Donaire na mapaghigante ang kanyang nakakatandang kapatid matapos ngang maikasa ang laban sa pagitan nila ni Raging Bull taong 2007. Mula sa super flyweight division ay bumaba pa talaga ng timbang itong si Donaire mula sa flyweight upang makalaban ang hambog na American-Australian boxer na si Darchinyan. May malinis na kartada noon si Darchinyan na 28 wins, 22 KO at 0 losses, samantala si Donaire naman ay may kartadang 17 wins, 10 KO at 1 talo pa lamang. Noong mga panahon na yan mga idol ay kokonti lamang ang naniniwala na kayang ang talunin ni Donaire ang Raging Bull na si Darchinyan, sapagkat matuturing noon na isa sa mga halimaw na boksingero si Darchinyan mula sa flyweight division dahil sa lakas sa mga kamao nito. Samantala noong mga panahon na yan ay nagsisimula palang bumuo ng pangalan ng Filipino Flash Nonito Donaire at isang upcoming prospect pa lamang ito noon. Kaya sa laban kontra kay Darchinyan ay isang heavy underdog ang bata natin si Donaire noon. Ngunit nang dumating na ang mismong laban ay ginulat ni Donaire ang mga audience noong araw na iyon sapagkat imbis na si Donaire ang maging dihado sa laban kontra kay Raging Bull ay tila nabaligtad ata ang mundo. Round 1 pa lang mga idol, kinakain na ni Darchinyan ang pamatay na left hook ni Donaire. Nang dumating naman ang round 3, isang mabilis na left hook naman ang kumonekta sa pagmumukha ni Darchinyan. Halata dito na ininda talaga nito ang left hook ni Donaire sa pagkakataon na ito. Tapos na sana ang laban kundi lang kinulang sa oras mga idol. Sa round 5 mga idol ay tuluyan na nga tinapos ni Donaire ang laban matapos tumama ng solid ang signature deadly left hook nito sa pagmumukha ni Darchinyan. Baksak sa lona ang mayabang na boksingero. Struggling to get to his feet in terrible shape. It's all over. It's all over. Nonito Donaire has pulled off the monstrous upset in emphatic fashion. Pinilit pa naman itong makatayo
Ngunit sa lakas nga ng pagkakatama ng left hook dito ni Donaire, tila ultimo mga tuhod nito ay tumigil ang pagdaloy ng dugo. Nagpagewang-gewang na ito kaya tinigil na ng referee ang laban. Taong 2015 nang makaharap ng ating kababayan na si Eden Sensona, ang undefeated fighter at isa sa mga top prospect noon sa featherweight division at knockout artist na si Adrian Estrella alias Diamante, isang Mexican fighter. Sa laban na ito ay paglalabanan nila ang bakanting WBC International Silver Super Featherweight title. Sa laban na ito ay inaasahan ng lahat ng manonood na magiging isang madaling laban lang ito para sa Meksikano. Kumpiyansado, si Diamante na easy fights lang ang Pinoy para dito. Tila minamaliit na agad nito ang Pinoy gayong hindi pa nagsisimula ang bakbakan. May kartada noon si Diamante na 22 wins at 20 sa mga ito ay tinapos by knockouts at ni minsan hindi pa nakatikim ng pagkatalo. Samantala sa kabilang banda ay iisipin mo talagang walang kaya dito ang Pinoy dahil sa kartada nitong 36 wins, 10 KO at 6 na talo. Sa mismong laban mga idol, ang inaakala ng lahat na isang madaling laban ay isa palang bangungot na laban para sa Meksikano. Sapagkat sa simula pa lang ng bakbakan ay nagpakita na agad ng husay ang Pinoy matapos ngang bumaksak agad ang Meksikano nang tamaan ito ng isang right hook. Gracias, Ricardo López Dora, señoras y señores, amables amigos de la República Mexicana, aquí estamos Ngunit ayon sa referee ay nadulas lamang daw ito. Nang maramdaman ng Meksikano ang lakas ng kamao ng Pinoy, ay halos puro job na lang ang ginawa nito at nag-aabang ng tamang pagkakataon upang i-counter ang Pinoy. Takot na itong makipagsabayan. Ang buong akala nilang isang easy fights ay siya palang kakatay at titibag sa napakagandang record ng Meksikano na hindi malilimutan ito hanggang sa pagtulog nito. Sapagkat nang sumapit na nga ang ikalawang rounds, 11 segundo pa lang ang nakakalipas mga idol, ay tumama ang isang napakalakas na right hook ng Pinoy sa Meksikano na dahilan upang halikan nito ang lona. De víctima terminó como victimario. Vean esa mano derecha, eran los volados de izquierda que había conectado en reiteradas ocasiones. Pero aquí fue la derecha, esa que mandó a la lona. Adrián el Diamante Estrella se enganchó. Napatayo ang mga audience mga idol sapagkat hindi nila lubos akalain na ang top prospect at knockout artist na si Diamante Estrella ay ganoon lamang kabilis tatalunin ng sinasabi nilang easy fights na Pinoy na si Sensona. Sinubukan pa namang bumangon ni Diamante pero tila 10 na ang paningin nito kaya mas minabuti ng third man in the ring na itigil na lang ang laban. ...2014 nang makaharap ng ating kababayang Pinoy ang isa sa pinaka-iniiwasang boksingero mula sa Super Featherweight Division at kinakatakutan dahil sa natatanging abilidad at lakas nito. Ito'y walang iba kundi si Mark "Too Sharp" Davis, isang Amerikano. Malaki ang expectation ng mga kanu dito sa boksingero na ito sapagkat nakikita daw nila dito ang future ng isang boxing superstar dahil sa kakaiba daw talaga ang lakas nito. Meron daw itong karisma at lakas na dahilan kung bakit iniiwasan ito noon sa dibisyon niya. Literal na halimaw mga idol. Bulong-bulungan din ang pag-iwas daw dito noon ng WBO welterweight champion at pound for pound boxer na si Terence Crawford. Noong nasa lightweight division pa lang daw itong si Too Sharp ay hinamon nga daw nito si Crawford. Ngunit hindi nga daw ito pumalag bagkus ay umiwas lamang daw ito kay Too Sharp. Sa madaling salita mga idol, ay isang literal na kilabot talaga itong American boxer na ito noon sa dibisyon niya. At eto nga mga idol, taong 2014 nang makaharap nga ni Too Sharp Davis ang pambato nating Pinoy na si Michael Parenas na tubong taga Sorsogon. Marami ang nagsasabi na isa lamang daw pataba sa kartada ni Too Sharp itong kababayan nating Pinoy. Kumbaga easy fights na naman daw, isang lumang tugtugi ng mga hambog na boksingero. Nang mga panahon na iyan ay may malinis sa kartada si Mark Davis na 18 wins, 5 knockouts at walang talo. Samantalang kababayan naman natin si Parenas ay mayroong kartadang 37 wins, 29 KO, 4 na talo at 4 na draw. Ayon sa isang panayam dito kay Mark Davis patungkol sa makakalaban nito na ating kababayan na si Michael Parenas, masyado nitong minaliit ang ating kababayan mga idol sapagkat ayon dito
ay isang mabagal, matanda at walang footwork ang Pinoy na makakalaban nito. Ayon pa dito ay madali lamang daw niyang tatapusin ng Pinoy dahil sobrang layo daw ng kanilang level. Baka nga daw hindi pa siya pagpawisan sa laban nila. Sa mismong laban mga idol, ang matanda, mabagal at walang footwork na sinasabi ni Davis ay tila naging cheetah sa bilis at naging layon sa lakas sa ibabaw ng lona. Sapagkat sa unang rounds pa lang ay nabasag na ang kilay ni Too Sharp Davis matapos saluhin ng malalakas sa suntok ng Pinoy. Hindi ito inaasa ni Davis sapagkat ang buong akala niyang pagong sa bagal ay singbilis pala ng kidlat ang mga kamao na laging lumalagitik sa pagmumuka nito. Not using this jab, and he's allowing Paredes to come in at Condor, so he figures now, Davis. Hindi nakaporma ang hambog na boksingero mga idol sapagkat sa kabuuan ng laban ay ginawa lamang punching bag ito ng Pinoy. Ang kinakatakutan at iniiwasan na si Mark Davis Too Sharp ay tila naging isang sisiw lamang sa Pinoy. Lahat ng pang-iinsulto at sinabi nito sa Pinoy ay nag-reflect lahat sa kanya. Dahil si Davis ay tila naging mahina at mabagal sa naging laban ng dalawang ito. Nang sumapit ang round 8 mga idol, dito ay tinapos na ng kababayan natin Pinoy ang hambog na Amerikano. Nang makatikim ito ng isang malutong na left hook na tuluyang tumapos sa laban. Matapos ang laban na iyon, tila napahiya si Mark Too Sharp Davis sa pinagsasabi sa Pinoy. Sapagkat matapos ang pagkatalo na iyon ay hindi na muli itong tumuntong sa ibabaw ng lona. Tuluyan na itong nawalan ng interes sa paglalaro ng boxing. Ni anino nito ay di na nasilayan sa ibabaw ng lona.